Sa mga unang buwan ng 2026, nasa spotlight ng law enforcement operations ang mga iligal na sigarilyo. Sunod-sunod ang raid sa mga local warehouse, pagsabat sa mga smuggled shipments sa mga pantalan, at paghuli sa mga itinuturong suspect sa mga malawakang illegal tobacco operations. Dahil sa tila lumalalang problema sa illegal tobacco products, inilunsad ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Coordinated Interagency Operations katuwang ang PNP, Bureau of Customs at NBI. Isa sa naging sentro ng mga operasyon ang Central Luzon, partikular na sa Pampanga. Noong Enero, timbog ang nasa 6 na Chinese national matapos mahuling nag-ooperate ng isang illegal cigarette warehouse. Aabot sa tinatayang 400 million pesos worth of illegal tobacco products ang nasabat at nasa mahigit 60 Pilipinong biktima umano ng human trafficking ang na-rescue. Pero kapwa legal at illegal, sunog ang baga mo dyan. Mas masama yung sa kanila. Kasi Because? sa kanila pinunta namin yung factory. Yung tabako, nakakalat lang sa sahig. Bare cement, may mga ipis, may mga daga. Noon lang, tapos bubuhusan lang ng chemical, tapos hahaluin na lang ng pala. Kaya yung pumapasok sa baga nila, napakadumi nun. Napakadumi. Ayon kay Remulla, 2 congressman sa Central Luzon ang nasa ulo ng illegal cigarette production sa buong bansa. Bagaman hindi pinangalanan, matatagpuan daw ang kanilang jurisdiction sa regional hotspots ng mga operasyon tulad ng Bataan, Pampanga at Tarlac. They are the head of the snake. Sila yung may hawak ng buong operations dito sa Pilipinas. Buong Pilipinas po? Maybe 60 to 70% of the trade sa kanila dumadaan. Yung flow kasi ng logistics ay dumadaan sa mga tao nila. That's one. Number 2, yung first seizure namin 2 months ago, yung tao ng isang congressman, identified na tao niya, ang nag-attempt mag-bribe sa HPG natin para i-release yung cargaments. So, doon pa lang nakita namin. And then, through backtracking, nakita namin na yung kung saan ang depot nila, kung saan ang logistics nila, parang all connected to these 2 congressmen. Base sa mga investigasyon, dumadaan sa tila isang komplikadong network system ang distribution ng mga illegal na sigarilyo. Malaki rin daw ang indikasyon na isa itong malawakang organized crime. Ang ecosystem kasi niyan, wing van ang umiikot. Wing van. Yung van na ginaganyan, tapos mag-aalok sila sa tindahan. Cash babayad sa kanila yun. Mura eh. Diba? So babayaran ng cash. Yung wing van na yun, kung sundan mo, makikita mo kung saan sila pupunta, saan sila nag-deposit, kung saan sila nag-deposit, kung kaninong lumipat ng pera. All of that can be caught in the AMLAC. So yun ang hinahanap namin. Bukod sa mga nasasabat na locally manufactured illegal cigarettes, may isa pang problema ang pamahalaan kaugnay ng illicit tobacco trading. Yan ang mga pumapasok ng mga sigarilyo mula sa iba't ibang mga bansa at ibinabagsak sa ating mga pantalan. Isang bagay na tinututukan naman ngayon ng Customs Bureau. Sa taong 2026 lang, simula January hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon na kami ng 215 successful operations na ang value o halaga nitong mga illegal na sigarilyong ipinasok sa Pilipinas at locally manufactured yung iba. No? Yan ay hindi bababa sa 8 billion pesos. To be exact, 8.165 billion pesos yung halaga. Ngayong taon lang yan. Ayon kay Customs Chief Ariel Nepomuceno, malaki ang inilobo ng illicit cigarette figures na nasabat ngayong taon kumpara noong 2025. Kumpara kasi sa 215 successful operations from January to July 2026 worth 8.1 billion pesos, aabot lang sa 1.79 billion pesos ang nasabat last year sa 460 recorded operations. Dagdag ni Nepomuceno, tila mas dumarami ngayon ang ginagawang taktika ng mga sangkot sa smuggling para makapagpasok ng iligal na sigarilyo. Matapos ang anyay pagpapaigting ng seguridad sa mga pantalan. Nagpapasok sila doon sa mga hindi international ports. Ibig sabihin, gumagamit sila ng backdoor. Yun yung mga pantalan na walang Bureau of Customs. Dagdag pa riyan ang high seas transshipment kung tawagin o ang paglilipat ng kargo sa pagitan ng mga barko habang nasa gitna pa ng laot. Doon sa malayong bahagi ng dagat, may malaking barko na galing sa ibang bansa, didikit na ng mas maliit na barko sa Pilipinas na locally registered ships. Didikitan yan and then itatransfer yung mga containers
Sa report sa amin, minimum of 4 containers, maximum of around 12 containers. Yan naman yung isasakay naman later on sa mga local ships. Kaya wala rin Bureau of Customs doon. Malawak ang pinsala ng illicit tobacco trading sa bansa ayon sa BOC. Hindi lang sa tax revenue collection ng pamahalaan, kundi pati na rin sa mga lokal na industriya. Abangan ang susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.